time this week. Salamat po. Nandito po sa kamay ko ang listahan ng mga kasama kong opisyales sa gobyerno natin. Pero marami sila masyado. Ang importante sa akin, kayo, hindi sila. So, may I just present to you the cabinet members of my administration helping me run the country. First of all, I'd like to extend my gratitude to the Japanese people and government for his hosting so many Filipinos and providing them work gainfully employed in the country of Japan. Maraming salamat po. At ang Japan no, ang pinaka number 1 na tumutulong sa bayan natin. Bilyon-bilyon ho ang binibigay para makatulong sa ating bayan. Kaya again, I said for the second time, salamat po sa inyo. Now, let me just give you, if you, hindi masyadong marunong Tagalog, nawawala ako masyadong, I rumble on to just being a Visayan, and then I forget, then I shift to English, and so I just say that, ganito ang ginagawa ko para sa bayan natin. Nung tumakbo ako ng presidente, siguro wala kayo doon, at the time you were here, I promised 3 fundamental issues sa ating bayan. One is graft and corruption. Ang analogy ko dyan is parang eroplano tayo na nandyan sa runway, bumabuelo na, pero all these years, hanggang runway lang tayo, talagang hindi tayo nag-take off. And one of the things that I blame for this entire whatever, Filipino thing lang, is because of corruption. Has really pulled down the country considerably. Second, I promised you itong drugs kasi mabigat na problema sa bayan. And third, criminality. So, mag-umpisa ako sa graft and corruption. Sabi ko, wala na yan. At sa lahat ng bagay, sa gobyerno, ngayon po, I order them online na lang, kung maaari. Huwag na akong magpipila pa, then wait for so many hours. I hate to see Filipino queuing under the heat of the sun or rain. At sabi ko, kaya naman talaga niyan, napakamarami ng computer na yan, nabili ng gobyerno, libo-libo na po, at pirapan pa rin. So sabi ko, ease up the burden of the Filipino. Kaya dito kay Secretary of Labor, kay Bebot Belio, kasi he was the Secretary of Justice noon niya sa panahon ni Arroyo. Sinabi ko sa kanya, I want a place, isa lang, tapos nandyan na yung booth ng NBI, kiosk ng BIR, booth ng police. At kasi sabi ko, kung computer man palang ang pag-uusapan at expedites everything, why don't you make use of it? So kayo, next time, gusto ko, sa isang building lang po, doon kayo sa NBI, doon maghintay. Turbok-turbok lang yung hawa ng bagay din. Why do you have to, I don't want you to wait. Ikaw kung nandiyan, computer mo kaya yan, super fast, lalabas yan kung anong record mo. Ikaw kay NPA, kailangan ng trabaho, ibigyan ng visa o kung ikay order, pumasok ka sa yung lindor na yan, at tuloy-tuloy ka na. Yan ang gusto ko po, one-stop shop. Talagang one-stop shop. Yan ang gusto kong mangyari sa, pati yung maritime, yung sa mga sailors natin, ganun rin. But I'm thinking really seriously now, dito na magkaroon kayo ng sariling bangko ninyo. Maybe yung postal bank ng gobyerno, wala namang sumusulat ngayon sa sulat my love. Nagkabing ako siya. Puro load lang naman yan. Load lang yan love ngayon, hindi nasulat. So,
I want to make life comfortable for you. Kaya maasahan ninyo talaga yung korupsyon. Mag-uwi kayo ng Pilipinas, huwag na huwag kayong matakot. Do not worry. At kung, hindi ako nagbibiro. Pagpunta mo ng Pilipinas, may police, customs, o immigration, at humihingi sa iyo ng pera, sampalin mo. Sabihin mo, sabi ni Mayor doon sa Japan pagpunta niya, putang inan kumuntit na. Sabihin mo, tapos, you create the scene. Sigaw doon, baskusin mo. Tapos malalaman, marami namang media dyan. Pwede makukuha nila yun. Tapos radyo, may dito nagkagulo. Kasi bakit? Inian ka ng pera. O kinuha yung mga bagay-bagay mo. Yung nasa papagahe mo, huwag naman tunilada. May mga 10 bag siguro, okay na yan. Kung commercial quantity, ika nga yung sobra-sobra, ipagbili-bili mo, medyo mabigat yan. Kasi ako nang may agrabyado niya. Kasi ang taxes of buwis. Pero kung yan sa bag mo at kunin yung mga bagay, huwag kang pumayag. Pagka kinuha yan, kunin mo ulit, pero hindi yan para sa iyo. Yan lang kasi ang paraan na madisiplina ko lahat eh. Alam mo, during my time, be assertive sa mga karapatan mo. Huwag ka lang pa-assert sa akin tapos durugista ka pala. Pero kung sa mga ano ninyo sa buhay, BIR lahat, be assertive. So huwag mong kunin yan. Tapos yung mga may isang, many years ago, I was still mayor. Yung isa-isang TV set na dala-dala niya. May nangyari doon sa airport kasi hindi ako nakapigil sa... Pati ba naman yung sabi kong putang inang liit-liit yan, pakialaman mo pa. So makilala ako, sabi ko si Mayor Duterte ako. Putang ina mo sipain kita dito. Kasi gano'n yan, pahirapan na talagang walang kakwenta-kwentang. Yan lang kasi tayo. Diyan kayo makatulong sa akin para mawala ang katiwalian. Ayun na mismo, para pagpasok mo sa airport, parang ano ka na, parang mayor ka na rin. Ayun, asking mayor na, gano'n ba? Marami ito. Bakit? Marami akong bigyan. Ilang malita. Tatlo, apat, okay lang ito. What's really the value of this? Alam ko, pag may nakita sa banas, ano kainin mo? Kainin mo. Ano ko, may bala ako. Galing sa iyo, kainin mo yung putang ina. Hindi mo kainin kita buhay dito. Just be assertive, tapos kung sa publiko ka, create a scene. Yung magmula ka. Tapos sabihin mo bakit? Na ngayon, pag ano, may number. Ngayon, sa Pilipinas, may PTV4 tayo. After the news, sa umaga, I will require mga 1 hour. Text lang kayo. Text mo lang, 888 minute text. Dito, so, if you want to name the officer, fine. Sabi mo, ito si Alejandro Martinez, empleyado dito, inian ako ng gano'n. Lalabas yan sa screen. So, the people of the Philippines would know anong ginagawa nitong pulong na. Lahat yan, police, military, custom, lahat. Ngayon, in fairness and in obedience to the rule of the right to be heard, bigyan ko siyang panahon. Sagutin rin niya doon sa text. Limited to few sentences. Hindi po totoo yan. Kaya kasi wala naman tao magwala ng pera na lang kung ang nire-report mo. Ano mo kasi walang sustento sa iyo. Meron yung mga ulol na yan eh. Yan ang ayaw ko dyan, mag-iwan ng asawa, tapos, ano to, galit. Eh ako ang iniwan, ako pa ang susustento. Kung ang unggoy na to, iniiwan niyang asawa, sumasama sa mata, ayaw pa magsustinto. Ang nangyari sa buhay ko, iniiwan ako ng asawa ko, ako ang susustento hanggang ngayon.
Hindi, okay lang, di ba? Kaya nung patawa ito, pero pasaway, pero mabuti lang. Nung oath ako, President, Pilipinas, asawa kong number 1 nandito, yung number 2 nandito. Saan ka nakakita na ganong style? You know, there are things which you cannot avoid in life. But you have to be fair. Yan ang ginatang ko sa lahat ng bagay sa gobyerno. Just be fair to your fellow men. Ngayon, kung hindi mo talaga kaya yung sweldo mo, maliit naman talaga yung sweldo mo. Kaya sabi ko, ako po yung nagsisikap that we will earn more so that by the time, ito ang pangako ko at sana naman sa Diyos inyo, na ang pagtrabaho nyo sa labas, hanggang dyan lang. Next generation, Pilipinas na. So, we will go away with so many things, corruption, then drugs. Alam mo, mayor po ako. At nung mayor ako sa Davao, alam ko ang problema ng droga. Kaya pa noon, binibira na ako ng human rights. Kasi naman po, sinabi ko, nung mayor ako, if you are a kidnapper here, staying in my city, if you are a hold-upper, kung wala ka namang magawa sa buhay mo, kung ikay polidorogista, get out of my city. Yes, kayo taga-Davao, alam niyo yan. Sabi ko talaga, umalis kayo, kundi patayin ko kayo. So, yan ang, do not destroy the generations to come because I will not take it just like that. Talagang iiritan ko kayo. And sa Davao, we progress not only by leaps and bounds, but we overtook all cities sa Pilipinas in the early stages. The growth rate was about 4. We're hitting 7 at one time. Kaya lang, there's always a limit sa space pati pangyayari sa bayan natin. But we were the highest. Ngayon, ganito rin sana ang gusto kong mangyari sa Pilipinas. Early on, I gave the same warning. Na huwag ninyong sirain ang bayan kong Pilipinas kasi hindi ko matanggap yan. Talagang papatayin kita. Huwag ninyong sisirain yung mga anak namin kasi yun ang subo ng lugaw kung ako'y inutil. The reason why we protect children is because pagdating natin sa edad, sila na yung bibili ng medicine. Hindi naman sila na yung pagkain, oxygen, hospital, lahat. So, we take care of them. We give a premium, importansya talaga sa tao. Ngayon, itong mga kalaban ko, kami sa local, yung nag-umpisa talaga ng garbage na yan, sabagay, yung iba totoo. At hindi naman lahat. But anyway, kung saan dyan ang totoo, basta sinabi ko, ayaw ko. So, that started itong druga-druga tapos patayan. Noong nag-presidente ako, alam ninyo, sa totoo lang magpagkahantay. Tignan ninyo ako sa matay na. It was not until I became the president na lumakas na ang totoo sa bayan natin. Hundreds of thousands. Pati ako natulala. Alam ko sa Davao problema, but when I started to squeeze everybody, lumabas ang totoo. The naked truth was that we are a nation na napakaraming adik. Itong Amerika, itong mga EU, itong mga progressive countries, they kept on hammering the issue against me. Sabi nila marami ng 3,000 na daw ang patay. Hindi na lang inisip ng mga ulol na to. Utang ina nila. Nila alam, 3 million, that was the figure that was given by General Santiago when he was a PDEA chief 3 years ago. Pag-umpisa ko ng presidente, hindi ko sinali yung akin. Because every day may nagsasurrender pa. And I am very sure that by the end of the year, I would have reached the million mark. 700, 800, something na tayo. So kung idagdag ko yan lahat, that's about 4 million drug addicts in my country spread around the entire Republic of the Philippines. At ito ang dapat isipin ninyo. And I don't know about, sabi ko sa military pati police, gusto niyo kayo, mukhang hindi ko kaya. Ganito yan.
halos lahat ng mga barangay captains sa negosyo. Madali ang negosyo. Madali ang pera eh. Police. Wala masyado sa military. Few. Police, barangay captain, mayors and governors, judges. We are already into the narco politics. Kasi yung mga barangay captains are elected. Mga kagawad, councilors, mayor, governors. Kaya ako hindi pumayag ng election, sinabi ko kay Speaker Alvarez. Nandito po, si Speaker, pakipakilala mo. Ayan. Huwag ka lang magalit na siya pati ako pareho. Dalawa ang... Ito naman. What am I supposed to do with 4 million? At least may lang ang namamatay. Tapos yung garbage, you know, you were around during the campaign. It was never an issue against me about drugs. It was not until after I was hitting the rating na dumikit na ako doon sa 32, 33, 34. Tapos 27. The last minute na basura, na ikakuro, may deposito sa bangko. May deposito akong bilyon, at ako karakter dito. Wala lang, wala ko bang papasel-pasel. So, lumabas yung issue. But, yan ang binusura sa akin. Ngayon, pinatuloy nila. Parang ng yellow fever. Ang problema nito, ulitin ko, ayaw ko kasi makipag-away. Kung tarantado ito mga Amerikano na ito. Ano, di American sarili, bully. Sa Bisaya, daw-daw. Sa Tagalog, api-api. Api-api itong ayawa na to. Ang unang bumira sa akin, isang lalaki, based in Manila, sa human rights. Niwarningan ako. Pinagpasensyahan ko lang, okay lang. Bakit totoo naman eh. Tapos, binibira ako ng State Department. Then this is lady sa Office of the President, then Obama. Alam mo, nung mayor ako, binibira na nila ako. But that was different because mayor lang ako. Ngayon, kung gano'n lang ang tingin lang sa akin, if that is how insignificant my existence in this planet is to them, okay lang. Kasi mayor lang ako. Kung naging presidente ako, I carried the burden of sovereignty. So kung talagang mapapaya ang Pilipino eh. Sa labas, sabihin, pinatay pala niya, killer pala yung presidente. Maski na yellow yan o blue or black, mapapaya yan in public. Masyadong magalit na tuloy sa akin. But then, they put everybody in a very awkward position outside. Dito sa Pilipinas, yung pakpakan tayo politika. Alam niyo, alam niyo basura lahat yan. Okay lang. But to chastise me, to reprimand me, tapos takutin ako. Dito ako pumutok, kaya ako nagpuputang ina. Alam niyo bakit? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Binabastos kasi tayo. Sabi na, human rights, like to remind the President that if there's a violation, he can be tatakutin pa akong ipakulong. Butang na kulong. Ito, putulan ko ng ulo. Tapos sabihin pa, we'll begin to cut aid and assistance. That's the demeaning statement. Para akong aso na English, na magtapon sila ng pandyan, pipigilan ng aso. Ako naman, tahon ng tahon, hindi ba abot yung... Yun ang gusto ng mga... If you have the evidence, go ahead and file the case. Wala akong problema, I can rot in prison for my country. I am not a Filipino for nothing. Maski ganito lang kami kapobre, huwag do not fuck with our dignity. Sabi nila, si Duterte is not a statesman. He behaves like a hoodlum. Tama ka. Ulong ka pala eh. Ngayon mo lang nalaman? Ganon ako, ganito, ganon. Hindi naman basta ganito yan eh, para sa lahat.
And this is really for all of you Filipinos and for the entire world. Maski anong bagay magka-diferensya, huwag lang basta bayan na ang pag-usapan. Ang hindi talaga drugs, 4 million narco-politics na. With the election of the Lima, the national portals of narco-politics has entered the political life of our country. Kaya sabi ko, how do you solve now the 4 million? Yan ang hindi ang tinitignan ng Amerikano. Ang tinitignan lang niya, yun ang mamatay ng mga drug addict. If at all. Ang iba doon, talagang sinalday. Ewan ko kung sino. Yung iba, binabalot pa ng plaster. Sabi ko, we are not manufacturing mummies. Parang mami yung Egypt Sabi ko, if you really want to stop the guy, just shoot him with one bullet in the head. That's it. Bakit man tayo magbalot-balot pa dyan? Ano ito, suman? Kaya ako maligaya kasi wala man akong ibang masumbuhan sa bisa sana ko magreklamo din sa inyo. Kaya happy tayo. But you know, in the course of my sabi ko separation, it is provided in the Constitution. Section 7, Article wala naman. Sabi doon, our country must formulate an independent foreign policy. Ayaw ko dyan. Kasi mga Amerikano na dyan, sabihin naman mga military, sir, kailangan natin ng equipment, gano'n. You know, sabi ko ka sa military, I am not a wartime president. Remember that. I am a president seeking peace for my country. Kaya, noong na-presidente ako, inuna ko na ang komunista. Sabi ko, we have been fighting for 45 years. Do you mean to say that you want another 45 years of fighting? Eh magkasama kami, left po ako, sa left ako. Hindi ako kandidato sa mga huligan pati mga left lang. Kaya kami nakakaintindihan. Kaya kita mo yung overtures ko, pumayag sila, nag-uusap na tayo, wala nang gera ngayon sa ating bayan, NPA versus government. We are talking in Oslo. Dito yung negotiators natin as we go along, si Perfecto Yasay, the Foreign Secretary. Maniwala ka hindi? Sa dormitoryo kami noon, kami ang magka-roommate. Bright ito. Valedictas sa tutoryo na ito nag-graduate. Dahil ang kaharap namin sa kwarto, si Bebot Belio. Kaya sabi na, paano ito? Okay ito. Magka-classmate kami, but they are brilliant. Sunny Dominguez, yung ating finance secretary. Kindergarten to high school, kasi napalis ako sa Ateneo, second year, siya na lang, but they graduated yung klase namin, he was the valedictorian. Alam mo, ito ating Secretary of Agriculture, Governor Manny Piñol, is a magna cum laude graduate siya. Ito na. Graduate, magna cum laude yan, sila mga utak. Senator Cayetano. Nandito si Ma'am Lani, Mayor ng Taguig. Sama niya, Ma'am. Oo, maganda si Ma'am. Gwapo si Cayetano. Pero kung ako kasing gwapo niya, ako. Tubos. Pakyaw, ibig sabihin. Si Mac Villar sa DPWH. Ang Defense Secretary natin from Cotabato City, si General Lorenzana. Ano ito si General Lorenzana? Ang isabi pa sa akin, taga Cotabato City dito, Ilocano, pero Cotabato. Yung mga Ilocano nung sa, tapos si Pastor pa ang may sabi sa akin,
Alam mo, hindi mo ba alam yung sekretary mo? Defense classmate ko yan. Sabi niya, valedictorian namin yan. Ikaw naman, ang buhok mo, ubus ka aral. Si Secretary pa rin yan ng NEDA, right from UP. And, totoo lang ha, hindi ako lang ano. Kilala niyo, Art Tugarib. Classmate ko sa Sambeda to, valedictorian namin. College of Law. 1972. Sa DTI, sa Go Negosyo, medyo ito yung, and, si Senator Estrada. Senator Estrada. Ang ating national security, pareho rin sila, Estrada yan, kasi ano, ganung mukha, pareho yan sila. Si Gerald Esperon, ang national security advisor. Sa cabinet secretary, si June Ibasco. Yung istorya nito, June Ibasco, pati isang pare nagagong yun. Sama niya, si dalawa ito silang pare. Piskal ako noon. Nahuli ito ng military sa Libungan. O Cotabato, no? Nagplenong-plenong ito sila, no? Natsambahan. Ngayon, ako yung piskal, ako yung inquest, ako lang yung nag-iimbestiga naman ng takot kasi lahat ng serbilde. So, sabi ng si Stares kung kilala niya, may nahuli kami dyan dalawang pare. Tapos sabi ko, harap talaga ng piskal yun. Kasi sabi na, ito bang sinasabi mo dito, totoo to? Sabi niya, salbit sa laman na, labanda mo. Ano mo, pare, patriotism, isang liit. Sabi ko, pare, tapos sabi ko, taga saan ka? Sabi niya, taga Maribok ako. Maribok. Isa, taga Romanurun ako sa tatay ko. Baka pinsan ko, pinagago ko. Sabi ko, bakit magkakayaan mo na lang? So, nung nanalo si Kore, wala silang trabaho, pumunta sa akin. Kaya ng trabaho, binigyan ko naman. Sabi ko na, technical assistant. Eventually, he became my chief of staff. Then, to become the mayor of Maribor for 9 years. Tapos, sa cabinet na. Started ito sila. Kaya, si Andalar, San Panelo. Ang ating gwapo na congressman sa Bohol, Arthur Ria. Si Tayo Tagagabaw, if you remember, pastor ito siya sa Victory Chapel. Tagagabaw. Pastor Ernie Abelia. Ito si Energy, si Alcusi. Si Wanda Teo, ang ating corridor. Si Rasisal, ito yung abogado ng artista. Ito to, kung gusto mo ng chismis kung ano nangyari talaga. Dito na, salto di ka. Ito si Sal, hardworking. Yumaman lang ito sa mga away ng mga artista. Yung magkakasok-kasok. Ako po ay ordinaryo lang, kagaya ninyo. 75, 56, ganun lang. Hindi naman masyado ako nagmamadali kasi I finished my high school 7 years. Sabi ng nanay ko, Rodrigo, matapos ka kaya? Sabi ko, wala man tayo pagmadalaan dito sa buhay na ito. Sige nga, bilyar. Kung saan nahuli pa ako ng nanay ko, yung talaga takot, pinalo siya. Ganun-ganun na ba? Kaya yung nanay ko kung buhay ngayon, hindi man ako ng child abuse. Tapos kayo mga Bisaya, alam niyo na, we have this colloquial term na hanggang pantalan ka lang. Diba? Yung ayaw natin magtrabaho, mga kapatid yung mga lalaki, magalit yung tatay, ikaw check hanggang pantalan ka lang. Diba? It's a colloquial or idiom developed along the years. Sabi ng tatay ko na, ikaw, check ang anak ka, hanggang pantalan ka lang.
Sige lang, pa, basta bayaran lang ako sa pinakakarga ko, okay. Pero sa totoo lang ha, itong lahat na karito mga atugadi, ito bilyonaryo na to. Pag sabihin magnakakupit, bilyonaryo ito. College of Law pa kami, CEO na yun ang Delgado. City.